Filipino trait, utang na loob. Kailangan mahalin natin ang ating kapwa Pilipino. Sila yung nagpo-produce ng pagkain ng mga milyon-milyong Pilipino. Kailangan natin sila 3 times a day. Mas lalago ang ating ekonomiya. At nakikita namin na marami pa silang pwedeng alamin upang umunlad ang kanilang pag-aani. Parang sa ibang bansa, kapag naririnig ko, kapag sinabing farmer ka, wow, acres yung pinag-usapan, sobrang laki ng lupa. Pero sa atin, ba't kapag sinabing farmers, mahirap, ba't gano'n? Pero kung tutuusin, dapat sila yung nasa upper hand, di ba? If we want to reduce the poverty incidence in our country, we have to help our farmers and fisher folk improve the quality of their lives so that they can participate inclusively in the progress of our country. That when we say about inclusive growth, it must start from agriculture. If the agriculture farmers maging mayaman, the entire nation maging mayaman din. Kailangan nating tulungan ng magsasaka sapagkat unang-una, mahinang-mahina ang suporta ng gobyerno sa ating mga magsasaka ngayon. Masasabi ko yan sapagkat ako mismo ay isang magsasaka. Hanguin ang mga magsasaka doon sa mga gawain nila na makaluma. Ang kailangan lang ay tunay na pag-agapay. If we want to help our farmers, we need to build business and our farmers will be our community partners. But right now, I think what is very practical is do public-private sector partnership. We are providing the technology. We are providing technical assistance to the farmers in partnership with the local government units, with the provincial office, and the Department of Agriculture. Kailangan natin magtulungan upang maiparating sa mga magsasaka ang tamang impormasyon tungkol sa tama at ligtas na paggamit ng mga pesticide o chemicals dahil kadalasan kulang sila sa kaalaman tungkol sa paggamit nito. Kailangan nating tulungan yung mga magsasaka na mag-improve ang kanilang produkto. Ako bilang isang breeder, kailangang mahusay at magaling ang mga binhing ibibigay sa kanila para umangkop doon sa sapat sa yung location specific adaptation. Investment in infrastructure, investment sa post-harvest, investment sa technology, yan ang magiging magiging guide o magiging sandata nitong mga tao, itong mga magsasaka na na-try natin. Malaki yung may tutulong namin and also our counterparts in the field of microfinance to provide financial assistance to them. Dahil mga teachers kami, tinuturuan namin ang mga kabataan na mahalin ang agrikultura. Para nang sa gayon, kung sila'y magiging involved sa agriculture na work, like maging agriculturist sila, ayusin nila at maka-inspire din sila sa iba. Kaya importante talaga na mahubog sa kanila yung love, yung passion, at saka yung proper work ethics ng isang agriculturist. Well, in terms of curriculum naman, I think our government set, for example, is doing everything to suit yung curricular program para ma-develop yung agriculture sector natin. No? Kaya dapat matayog ang pagpapahalaga sa agrikultura mula sa mga leader natin, sa ating mga kababayan, para yung yung kabataan halimbawa ay magkaroon ng ganap din pagkaunawa at pagpapahalaga sa agrikultura. Ang pagsasaka ay hindi lamang hanap buhay. Meron itong sariling mga values, may sariling kultura na hindi kasing gulo ng kultura na makikita mo sa kalungsuran. Nagpapakain sa milyong Pilipino, sana kami naman ay mapansin nyo. Buhay namin ay alay sa inyo, nais namin ang pag-agapay nyo.